Meanwhile, in the Philippines, balita mula sa Tacloban City, 3 estudyante ang nasawi at 20 ang nasugatan sa isang school shooting. Ayon sa mga investigador, may connection ito sa isang online extremist group na tinatawag na 764. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pag-aalala sa epekto ng online content sa kabataan. Politics update. Hindi sang-ayon si President Marcos sa aligasyon ng Iglesia ni Cristo na may selective justice sa kanyang administrasyon. Nagprotesta ang ENC para suportahan si Senator Rodante Marcoleta na nahaharap sa kaso ng plunder. Kahit may rally, tuloy pa rin ang pag-file ng charges laban kay Marcoleta ayon sa ombudsman. Update sa kaso ng Ateneo basketball players, sinusuri ngayon ng DOJ yung mga rekomendasyon ng PNP-CIDG na maghain ng kaso laban sa mga sangkot, kabilang si dating coach Tab Baldwin. Kasama sa mga tinitingnan ay ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act at reckless imprudence. Tulong para sa mga pamilya ng Tacloban shooting victims. Magbibigay ang gobyerno ng 150,000 sa bawat pamilya ng mga nasawi at 55,000 naman sa mga nasugatan. Galing ang pondo sa Office of the President at bahagi ito ng pagsisikap na suportahan ang mga apektadong pamilya at palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Good news para sa mga BPI customers, pwede na kayong mag-deposit at mag-withdraw ng cash ng libre sa mga supermarket at convenience store. Mas pinadali na ang banking dahil pwede na itong gawin habang namimili ng groceries o iba pang daily needs. BPI customers, pwede na kayong mag-deposit at mag-withdraw ng libre sa mga grocery at convenience store.